Ako si Geraldine Javier, isang visual artist sa Pilipinas. Nung bata ako, ang alam ko, hindi ko masyadong gusto yung mga laruan na plastic. So, ang ginagawa kong laruan, nangunguha ako ng mga materials sa labas ng bahay namin, like mga dahon, bulaklak, putik, tubig. So, parang nagfo-form ako ng mga clay sculptures. Yun lang yung laruan ko. So, siguro parang nagiging creative na ako nung bata pa lang ako. Nung 4th year high school ako, so magka-college na yan, hindi ko talaga alam na gusto ko palang mag-fine arts. So, na-prioritize yung nursing. So, after 1 sem ng nursing sa UP Manila, alam ko na gusto ko na lumipat sa fine arts. Dire-diretso na yan eh. After makagraduate, may mga group shows na kami. Tapos ako parang magkameron ng solo show sa gantong space, like sa West Gallery or sa Finale. Ano yan, parang yun na yung naging discipline ko na everyday talaga nag-art. Para sa akin, ang pinaka-drawing ko na yung mga collages. Tapos yung collages nagiging 3D na, like napapasukan ng mga embroideries. Eventually, na-incorporate ko na yung mga embroidery sa painting. Tapos, pinag-isipan ko rin paano ko ma-merge siya into one unified artwork talaga. Parang gusto ko bumalik sa childhood environment ko. Kaya pinag-ipunan ko na makabili ako ng farm sa probinsya. Nagkataon, Batangas, kasi maganda yung climate, gusto ko yung terrain. So, ngayon, ang ginagawa ko habang nasa studio ako, no, a few hours after sa studio, labas ako, nag-garden ako. Pagka napapagod ako, may nalalakaran ako, nagbibigay na instruction, ano yung gagawin natin. Usually talaga nun, ang mga art ko is tungkol sa death. Not just yung physical death, pero yung yung more on psychological kasi. Kasi kung nakatira ka sa Maynila, parang ang hirap mo maramdaman yung buhay. Kasi kita mo the city itself, parang it's dying. Pero dito, parang wow, ang ganda ng buhay. Pero bumabalik na naman ako doon sa subject matter ng death. Kasi parang, wow, ang ganda ng buhay, pero wow, konti na lang yung natitira sa buhay ko. So, parang may irony pa rin na ang ganda na nga na nilipatan mo. Preoccupied ka pa rin sa death. So, hindi na maalis. Tingin ko, mas mag-e-evolve pa yung art ko kasi hindi na ako galit as an artist. Pero sana naman, hindi totally mawala yung angst. Kasi yun yung kinatatakot ko eh. Na pag lumipat ako sa probinsya at sobra na akong at peace, wala nang edge yung trabaho pa na yung flowers na lang yan. Flowers, landscape, flowers. Nakita ko naman na dito parang ang dami pa rin problema kasi mas madami yung responsibility ko. Pero mas klaro, mag-isip, mas kalmante. So, nakakatulong siguro na mas integrated ako ngayon sa mga tao, pati sa environment ko. Parang mas holistic pa ako mag-isip ngayon. Dahil nga preoccupied ako sa death, bakit ako buhay pa rin ngayon? Or bakit inspirado pa rin ako na patuloy na gumawa ng art or mabuhay? Sa ngayon, tinitingnan ko yung mga tao sa paligid ko. Kasi sabi ko, responsible ako para sa kanila. Kasi parang tingin ko, naramdaman nila na parang may mababago sa future nila. So ako, yun yung tingin ko, parang yung mag-strive ako para sa kanila. Hindi lang para sa akin. So yung iniisip ko, parang okay na ako eh, as an artist. Siguro kaya ko na rin mabuhay. Kung sarili ko lang iniisip ko, dahil madami na ako naipon, okay na ako eh. Kaso nakilala ko itong mga tao na to. So, parang hindi pa ako okay. So, kailangan magawa ko yung
part ko na a successful artist na matulungan ko naman yung community ko.